Good morning. Good day to all of us. October 11. Today is Sunday. Okay? Let's go to the Word of God Bible study. I'm gonna read. Basahin ko dito sa 1 Juan, simula tayo sa 1. Sumusulat kami, ito ay sulat ni John, ni Juan. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Tinutukoy niya dito na yung Panginoon natin, Jesucristo, tungkol sa Kanya. Nasa simula pa'y siya na. How he express, sa wala pa ang lahat, siya na. Okay. Ang salitang nagbibigay buhay. Wow. Ano? How he make a statement na yung si Kristo na tao na may laman na naging kasama nila during that time. Siya na yun. At saka dito ang magandang pakinggan. Ang salitang nagbibigay buhay. Bakit nagbibigay buhay? Mga patay ba yun sila? Di ba? How he express the proclamation kung sino talaga si Jesus. Number 1, nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay that can lead us to eternal life. Yan ang ibig sabihin. Siya ay aming naririnig. Kasama kasi nila napagmasdan, nakikita nila at nahawakan. Now, yan. Verse 2. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatutuhanan. He testify it. Pinatutuhanan namin at pinangangaral sa inyo. Ito din, until now, pinangangaral. Itong pinangangaral ko, galing din do sa kanya. Yung pinangangaral ni Juan, pinangangaral din natin ngayon. Okay? Ang buhay na walang hanggan. Wow! So, anong mayroon sa life ni Christ? Buhay na walang hanggan. Hindi lang sa Kanya, na nasa Ama at nahahayag sa amin. Talagang si John nagsasabi na nahahayag sa amin. It is a light for them. The word, no? The life of Christ is a word. Kumbaga, ang buhay niya ay salita. So, kumbaga, para palang isang litra. Okay? Para pala ang buhay ni Kristo ay isang litra na nababasa ni Juan sa life ni Christ. Ang nanabasa, saka nakikita sa life ni Kristo na nakikita ni Juan. Number 1 is that He is the life. And number 2, He is a word of the Father. Kaya nga sabi sa Hebrew 1, basahin natin sa Hebrew 1. Huwag kayong aalis. Sandali lang to. Mga 15 minutes lang to. In the beginning, in times past, sa mga dati pang panahon, the Word of God came to our fathers through the prophets. And in different parts and in different ways. So, tingnan mo. So, ang salita ng Ama ng Diyos, para maintindihan sa mga tao at saka marinig ng mga tao, ito ay dadaan pa sa mga propeta, sa mga tao na binigyan niya ng authority na mag-proclaim sa kanyang message or salita. Yun. But nowadays, anong sinabi dito sa John? During the time, sa panahon nila ni Juan, and during the time in the life of Christ, siya yung salita na binigay, naging life. Yun ang sinasabi sa John din. In the beginning was the Word. And the Word was with God, kasama ng Diyos.
And God, and the Word was God. So Jesus Christ is God. Okay? Brother G, karami bang God na sinasabi mo? Di ba isa lang ang God? Isa lang talaga ang God. Bakit nga nagsasabi na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? So may tatlo ng God. So 1 plus 1 plus 1. Kasi ang nalaman mo is plus lang. I-times mo daw. 1 times 1 times 1. Di ba 1 pa rin? So honestly, pag sinasabi natin na yung the Trinity is a mystery. Yun. Hindi natin maaabot o hindi natin makukuha. Ako matagal ko yun naintindihan din. But we are more interesting in obedience. Hindi natin malalaman sa pagkain natin ng mga pagkain, hindi natin maintindihan kung para saan to, anong vitamins to. Pero maramdaman lang natin na habang kumakain tayo ay masigasig tayo na nagtatrabaho. Kumikilos yung katawan natin dahil yan sa kinakain natin. So we are more interested na kakain tayo kaysa mga interesado tayo kung para saan ito, anong mangyayari ito pagdating sa loob ng tiyan, di ba? Ganyan. Excuse me. Balik tayo sa 1 John. Okay, 1 Juan 1. Okay, nahayag verse 2. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, pinatutuhanan namin at pinangangaral until now. At sa inyo ang buhay na walang ito na. Pinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. So galing sa Ama, nakikita nahayag, it was revealed to them, sa mga disciples. Na talagang klarong-klaro sa kanya na ito yung buhay na walang hanggan. Okay? Bakit? Sabi na during the time Jesus Christ nagtuturo sa mga tao. Habang tinuturo niya ang pagtuturo na ganito, kailangan kumakain kayo, kakainin niyo ang aking laman. You have to eat my flesh and drink my blood. Ano ang nangyari? Out of thousands people na sumusunod sa kanya, only 12 lang, 12 lang ang natira. Bakit? Hindi nila kaya, ano tong klase na pagtuturo? Diba? At saka sinabi ni Jesus Christ sa mga disipulo, kayo, gusto nyo bang sumama sa kanila? Anong sabi sa isa sa mga disipulo? Panginoon, saan ba kami makakita, saan ba kami makakuha or makakita ng buhay na walang hanggan kung di sa iyo lamang? So ang buhay na walang hanggan is the life of Christ. Okay, yan, ulitin ko ulit. Ang buhay na walang hanggan, the eternal life, yun ang buhay ni Kristo. Kaya nga tatanggapin natin si Kristo para magkaroon tayo ng eternal life. Let us look sa John 17:3. Kung ano ba talaga, this is the definition and explanation of the eternal life. Okay, basahin natin. John 17:3. Para maintindihan natin kung ano ba talaga ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ito ang buhay na hindi lang walang katapusan. Ito din ang buhay na walang simula, walang simulan. So, ang buhay pala na walang hanggan ay itong buhay na to ay walang simulan at saka walang katapusan. So, masasabi natin, ito ay nature at saka ito mismo ang characteristic ni God. Okay? So, ito pala si God mismo. Okay? Sabi niya dito, John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Okay. How he explained it? This is the eternal life. Now, ang makilala kanila. Okay. To know
Him, to know Jesus Christ, ang makilala kanila na nag-iisa na tunay na Diyos. Okay? Brother G, so kung mayroong tunay na Diyos, baka i-question mo sa akin, sino ba ang tunay na Diyos? Yung Ama ba at saka ang Anak? Patanong ko sa iyo, isa ba sa kanila ay hindi tunay na Diyos? Di ba? Sila dalawa tunay na Diyos. Di ba? Nag-iisang Diyos sila. Isang tunay na Diyos. Bakit sinasabi niya dito na mayroong hindi tunay na Diyos? Ibig sabihin mayroong hindi tunay na Diyos? Mayroon. Di ba? Lahat ng mga other gods before me. It could be your the things that you love most rather than God can be a false God. It could be money, it could be a position, it could be a relationship, it could be kung ano-ano lang yung minahal mo sa pinakamahal mo more than God. Yun ang other God. And sa New Testament, the other God also is the image of God, yung makikita na sinisamba. Yan, isa din yun. Kasi physically makikita na other God. So dito, sabi niya, at ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. So dito, makilala natin, inahayag, dito. Verse 3. At ang makilala si Hesukristo na inyong isinugo. Okay? Inihayag ko sa lupa ang iyong pangalan matapos ko na naipagawa mo sa akin. So anong sabi? The eternal life, this is the eternal life, that you will know Him, the one true God, ang tunay na Diyos, at makilala si Hesukristo na inyong sinugo. So to know God the Father and to know Jesus Christ. Okay, isa-isahin natin to. Paano mo nasabi na ikaw ay nakilala mo yung Ama? At saka paano mo nasabi na nakilala mo si Jesus Christ? Kaya sabi din sa Matthew, pinaka-last chapter, this is the instruction, go ye into all the world and preach the gospel. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mayroon tatlo. Diba? And teach them to do what I have commanded thee, and I will be with you until the end of ages, until the end of the world. Okay? So mayroong tatlo doon. Father, the Son. You have to baptize them. Father, Son, and the Holy Spirit. Paano mo masasabi na you are baptized in the Father, and you know the Father, and you know the Son, and you know the Holy Spirit? Paano natin malalaman yon? Sino ang makatestify? Number one, kung mag-usap tayo ng mag-testify, is the Holy Spirit that testifies our spirit also. Pangalawa, pag sinasabi kasi you have to know the Father, you will realize yourselves being a son. Kung ikaw ay naging tunay na anak, di ba? Kung alam mo talaga na mayroon kang ama sa spiritual, in the time of circumstances, mayroon kang tinawag na peace. No? Mayroon kang tinawag na sa kalooban mo, mayroon kang kapayapaan. Yun. Dahil you know your Father. Alam mo. Ano yung kanta na, when the oceans rise and thunder storm, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood. I will be still and know your God. Anong mangyari? So yan, pag kilala mo ang Ama mo, you have a calm, you have a still. Relax ka lang kahit na mayroong mga bagyo, 'di ba? Kasi alam mo
na we are in the hands. Okay? We are in the good hands. Yan. Ano pa yung sabi sa video? You're in the good hands. Or video ba yan? Or Metro Bank? Video yun. Video. Okay? So yan. Yan. Kung talagang alam mo ang Ama, no? Sabi ng Bible, turo ni Jesus Christ. Why we worry? And nakikita mo ba yung ibon? Turo yan ni Jesus Christ. Lumilipad sila, hindi sila nagtatanim, pero kumakain. Di ba? So, nakikita mo ba yung mga lilies of the valley? The valley? Di ba? Nakikita mo ba yon? Ang gaganda ng mga damit nila, ang gaganda. Di ba? How much more do we have a worriness about clothes? Problema minsan kasi, problema talaga, napakang problema pag hindi tayo makabili ng mga bago. Especially pag mayroon mga sa party. Although, maganda pag may bili ka, pero to make you worry, it's not mawala yung katotohanan sa belief natin sa Father. Pangalawa, dito naman, to know the Son. Anong mayroon kung talagang alam mo ang isang anak? Now, wow. Diba? Now, Jesus Christ, how to know Jesus Christ? Napaka-importante kasi Jesus Christ, the one who is one of our example. Kaya nga, kung wala si Jesus Christ, ano ang gagawin ko? Anong dictionary ko? Diba? Paano ko makapunta ng langit? Diba? Kasi hindi ka man makapunta ng langit kung kahit nakatira ka pa doon sa iglesia, kahit wala ka pang kain-kain nag-fasting, di ba? Hindi man yan ang mga service, marami kang mga ginagawa na mga magaganda, mga services yung tawag diyan. Hindi man. Kasi eternal life, makikita mo yon sa life kung ma-receive mo si Jesus Christ. Yan, ang Spirit of Christ will help you na tumutulong sa iyo na makagawa kung ano yung mga commandments of Christ. Kaya nga sabi ni Kristo, kung mahal mo si God, kung mahal mo ang the Father, gagawin mo ang mga inuutos ko. Yan ang yan ang kahalagahan kay Kristo, no? Sabi niya, he that loveth not, knoweth not. Kung hindi mo alam, kung hindi ka nagmahal sa Kanya, hindi mo alam. Okay? Hindi mo malalaman. Kung wala si Jesus Christ, paano natin malalaman? No? Jesus Christ described sa Hebrew, it's a forerunner. Siya yung, kumbaga, kung mayroon pang competition sa lumba sa competition sa running, he is the one ahead sa iyo, nasa una sa iyo. Ikaw nakasunod. We have to follow his step. So ano yung mga pagtuturo na importante kay Jesus Christ? The commandments, the mga the instruction, diba? Number 1, tinutulot talaga ni Jesus Christ ito. Number 1, humbleness, humility, no? Second is we have to be merciful. Forgive others. Don't judge others. Yan, 'di ba? Tinuturo ni Jesus Christ to be a peacemaker, 'di ba? Tinuturo ni Jesus Christ how to be pure in heart so that we can see God. Pure in heart meaning we have to be clear conscience, no? Paano maging clear conscience tayo? Kaya 'di ba? Gaya ng isang mata na panay naglilinis, no? Maroon kang magandang mata, para ng isang na ito ay makikita kung anong marumi. 'Yun din ang konsensya natin, no? Ito yung titingin kung mayroon kang mali, yung konsensya mo. So kung hindi pa, another sign is pain, yung sakit. Yung sakit is a sign na mayroon kang problema. Imagine, pain is a blessing. It's the one who direct ko, mayroon kang problema kasi nafe-feel mo yung sakit. So it's just like the conscience. Yon, mayroon kang mamatyagan na you have to clean, you have to be careful, you have to be aware kasi ito ay hindi kagustuhan ng God the Father, no? So Jesus teach us, nagtuturo yan si Jesus Christ na ang tinuturo ni Jesus Christ not more on not to be murder, not to kill, not to steal. Ang tinuturo ni Jesus Christ not to get
angered, not to be hatred, okay? Not to look unto woman with an lustly desire. Okay? Yun ang mga tinuturo ni Jesus Christ. Hindi naman siya nagsabi na don't get adultery. What I mean, Jesus Christ ang tinuturo na more on inner. Kabisan niya, unahin mo muna paglilinis yung sa loob. At saka yung labas, it will proceed. Tutuloy lang yan. Okay? Ay, sorry, it's already 20 minutes. So, ito yung buhay na walang hanggan. Makukuha natin ito yung characteristic ni Jesus Christ. Let's go to the last verse na isi-share ko sa inyo. Doon sa 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3, I hope tama. Sorry. 1 Peter or 2 Peter 1:3. Nagkuhan ka dahil na kay Bible. 2 Peter 1:3. Ito na. 2 Peter 1:4. Whereby we are given to us exceeding great and precious promises. Precious promises? What is the precious promises para sa atin? It's eternal life. Okay? It's Jesus Christ Himself. Okay? That by this ye might be partakers. Mga kapatid, hindi lang tayo hanggang desire, hanggang another word, admire. Kasi mostly sa mga Christian, wow, pag makarinig ng mga good news, mga magandang mensahe na we admire so much. Halimbawa this one about eternal life na makukuha natin kay Christ at saka the Father, sa kanilang natin makukuha. Sometimes we only admire, but I want you to understand, mga kapatid, dito pala hindi lang tayo admire. Hindi lang tayo admirer o wow, napakaganda. Tayo ay kasama dito, partakers ang sabi niya dito. Okay? That by this ye might be partakers of the divine nature. Okay? Having escaped from the corruption that is the world through lust. Napakaklaro. So, are we one of the partakers? No? Kailangan natin alamin, no? Kailangan natin tanggapin, no? Kailangan natin alamin kasi we have to know. The word know sa Bible, ginagamit to sa relationship. Ada, no, and the begat, yung anak, nagkaanak sila na pangalan ay si Yan. So, ang ginagamit pala sa word na know is an intimate relationship na magkaroon ng bunga. So, kung alam natin yung ama, alam natin yung anak, mayroon dapat bunga. Kung alam natin ang ama, anong bunga? Mayroon tayong still, mayroon tayong calm, mayroon tayong kapayapaan. Pag alam natin yung anak, di ba? Mayroon tayong spirit of obedience, no? Humility, and easy to forgive others, di ba? Sabi Brad J, mahirap man yun sa gagawin kasi hindi mo man alam ang sitwasyon. Daw, si Jesus Christ, kung anong, imagine, yung sitwasyon na napakamayaman siya sa bilang may-ari ng mundo, pero how come, no? Inayaan niya na mamatay siya sa sarili. Because, why? He loved us. Yun din dapat ang klase sa pagmamahal na maibigay natin sa, yun ang nature na, when it comes sa pagmamahal, yun ang nature na kukunin natin. Okay? Basahin ko to sa Tagalog para panghuli na, maintindihan natin. I have 5 minutes more. Papunta na rin ako sa trabaho. 2 Peter. Okay. 1, 3. Okay. Sa paraang ito, ay binigyan niya tayo ng
mga dakila at napakahalagang pangako. Kaya ito si John nag-express talaga. He's talking about Jesus Christ. Matagal na panahon, sinasabi na to nung pangako na to. The New Agreement also. Makikita natin to sa New Testament. Ito yung sa Bagong Tipan. Okay? Mahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanglibutang ito. Makaiwas tayo. Anong ibig sabihin? Makaiwas tayo of this corrupted world. Kumbaga corrupt. Kahit anong gagawin mo, our body will be corrupted, mawawala. So, hindi ito eternal. Hindi, yung hope natin, hindi ito hope na, ito yung sinasabi na hope na eternal, na hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay? Makaiwas tayo sa makakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Likas. Okay? Likas bilang Diyos. Makabahagi. We can be partakers. Yung kasali ka, hindi ka lang hanggang admire, hindi ka lang hanggang desire, di ba? But we are one part of this. Likas. Sa ano? Sa eternal life. Sabihin natin, eternal life. Okay? So, dapat malalaman natin to. Kasi ito yung mga bagay that will lead us eternally. And have a nice day. Good Afternoon. day to all. Good afternoon to all.